Hello, good morning ulit sa inyo. Magandang umaga sa lahat. Nandito na naman tayo para sa isa na naman nating pagbasa sa ating Biblia. No? So, kahapon ng umaga ang binasa natin ay ang 1 Samuel 25 to 27. So, ngayon 28 to 31 naman ang ating babasahin. Kahapon ng umaga, yun nga yung nabasa natin na muli na naman na napuntahan ni David si Saul sa isang kuweba na hindi na naman niya pinatay, no? Tapos, di ba nanirahan nga sila David at kanyang mga tauhan sa lupain ng mga Pilisteo doon sa lugar ni Haring Akis. Tapos, ito na ang sabi sa chapter 28. Nang panahon iyon, inihanda ng mga Pilisteo ang kanilang hukbong sandatahan upang digmain ang Israel. Sinabi ni Akis kay David, "Inaasahan kong ikaw at ang mga tauhan mo'y sasanib sa aking hukbo." Sumagot si David, "Maaasahan po ninyo. Ngayon ko ipapakita sa inyo kung ano ang aking magagawa." Sabi ni David kay Haring Akis, no? Sinabi ni Akis, "Mabuti kung gayon. Ikaw ang gagawin kong pansariling bantay ko habang buhay." Sabi ni Haring Akis kay David. Tapos, doon naman sa panig naman ni Haring Saul. Patay na noon si Samuel at ipinagluksa siya ng buong Israel dahil sa pagkamatay ni Samuel. Siya ay inilibing nila sa Rama sa kanyang sariling bayan. Noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga patay na at ang mga manghuhula. Sa lugar na yon, pinapatay na ni Haring Saul yung mga manghuhula, mga sumasangguni sa patay. Tapos, nagbalat kayo si Saul, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, "Tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu na sino mang sasabihin ko sa iyo." Kasi nagpunta sila may sinabi mga tauhan na meron silang kilala na babae. So, nagbalat kayo si Haring Saul at pumunta nga doon sa lugar ng babaeng manghuhula. Sinabi sa kanya ng babae, "Hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo inilagay sa panganib ang aking buhay?" Kaya't sumagot si Saul, sabi niya, kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito." Tinanong ng babae, "Kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko?" Sabi. "Kay Samuel," sagot niya. Nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Sinabi niya kay Saul, "Bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul." Sinabi ni Saul, "Huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo?" "Isang espiritu na lumitaw mula sa lupa," sagot ng babae. Tinanong ni Saul, "Anong hitsura?" "Isa siyang matandang lalaki, nakabalabal," sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae kaya't siya'y nagpatira pa, nagbigay galang. Tinanong ni Samuel kay Saul, "Bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga?" Sumagot siya, "May malaki akong suliranin. Sinalakay kami ng mga Pilisteo. Tinalikuran na ako ng Diyos at ayaw na niyang magpahayag sa akin," sabi niya, "maging sa mga propeta o sa mga panaginip.
ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. So, nanghihingi na ng tulong talaga si Haring Saul, ano? Sabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin, gayong tinalikuran ka na ni Yahweh at siya'y kaaway mo na? Iyan na ang katuparan ng pinasasabi niya sa iyo. Inalis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay na kay David. Hindi mo sinunod ang kanyang utos na lipulin ang mga Amalekita, kaya't ginawa niya ito sa iyo. Ikaw at ang buong Israel ay ibibigay na ni Yahweh sa kamay ng mga Pilisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin, sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng Pilisteo. So yun na, di ba, noon pa naman sinasabi ni Samuel kay Saul na gano'n na nga, na inalis na ang pagiging hari niya at binigay na kay David, ano. Hindi na siya nilulukuban ng Espiritu ng Diyos, kundi yung ang binibigay kung minsan ng Diyos yung masamang espiritu, no. So, ang nangyari kay Haring Saul doon, dahil sa matinding takot, sinabi ni Saul, biglang nabuwal dito si Haring Saul. Nabuwal sa lupa. Bukod dito, hinang-hina na siya dahil sa pagod at gutom. Sapagkat maghapon magdamag na siyang hindi kumakain. Nilapitan siya ng babae at nakita niyang takot na takot si Saul, kaya sinabi niya, pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan, kahit alam kong nakataya ang aking buhay. Ngayon po, ako naman ang hihiling sa inyo, ipaghanda ko kayo ng pagkain para lumakas kayo at magpatuloy sa inyong lakad. Sumagot si Saul, ayokong kumain, ngunit pinilit siya ng kanyang mga tauhan at ng babae. Pumayag na rin at pagkatapos ay naupo sa isang higaan. Ang babae ay may isang pinatabang guya. Dali-dali niya itong kinatay. Nagmasa siya ng harina. Ginawa itong tinapay na walang pampaalsa. Saka inihain kay Saul at sa mga kasamahan. Pagkakain, nagmandali na silang umalis. Sabi naman dito sa chapter 29, ang mga Pilisteo ay nagtipon-tipon, di ba sinama nga ni Haring Akis si David sa pakikipaglaban sa mga taga-Israel. Ang mga Pilisteo nagtipon-tipon sa Apek at ang mga Israelita naman ay sa tabi ng malaking bukal sa libis ng Jezreel. Ng mga pinunong Pilisteo ay patungo sa labanan kasama ang kani-kanilang pangkat na may daan-daan at may libu-libo. Nakita nila ang pangkat ni David. Ang mga ito'y nasa hulihan at kahanay ng pangkat ni Akis. Itinanong ng mga prinsipeng Pilisteo, sino ang mga Hebreong ito? Ano ang ginagawa nila rito? Sumagot si Akis, si David. Yan ang lingkod ni Haring Saul. Siya ay mahigit ng 1 taon kasama ko, sabi niya, kasama ko. Buhat ng magkasama kami, wala akong maimpintas sa kanya. Nagalit dito ang mga prinsipe ng pinuno, ang mga pinuno ng Pilisteo. Sinabi nila kay Akis, pabalikin mo yan. Kasi ayaw nilang kasama, Hindi ba iyan, sabi ganyan. Hindi ba iyan si David, kanilang binabanggit sa awit na pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. So kinabahan ng mga Pilisteo dito, Nagalit sila. Tinawag ni Akis si David. Sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Ikaw ay naging tapat sa akin at para sa akin, nais kong kasama ka sa pakikidigma naming ito, sapagkat buhat ng magkasama tayo, wala akong masabing masama laban sa iyo. Ngunit ayaw kang isama ng ibang pinuno, kaya magbalik ka na para hindi magalit sa iyo ang mga pinuno ng mga Pilisteo sa pinabalikan.
Pero sabi pa rin ni David, itinanong ni David, ano ba ang nagawa kong masama buhat ng sumama ako sa iyo? Ay wala, ayaw ninyo akong isama sa pakikipaglaban sa inyong mga kaaway. Sumagot si Akis, alam kong wala kang ginawang masama, natitiyak kong ikaw ay tapat, tulad ng isang anghel ng Diyos, ngunit ayaw kang isama ng mga Pilisteo. Kaya paliwanag bukas ng umaga, isama mo ang lahat ng mga tauhan mo at bumalik na kayo sa lugar na binigay ko sa inyo. Sabi pa ng hari, huwag sasama ang loob mo, wala akong masasabing anuman laban sa iyo. So kinabukasan umalis na sila, no. Pero pagbalik nila sa kanilang lugar dito nila David, nung uuwi na sila, ito ang nangyari. Ikatlong araw na nang sina David at makabalik sa Siglat, samantalang wala sila. Lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda, bata. Nang dumating nga sina David, sinunog na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang pagiging nagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. No, dumating yung mga Amalekita pala doon sa tinitira nila at sinunog ang kanilang mga bahay doon, yung lugar nila, at kinuha ang lahat ng mga tao doon. Wala namang pinatay pero binihag, kasama na ang dalawang asawa ni David. So balisang-balisa sila. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ito. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mauhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at maliligtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. So hinabol nila to. Hinabol nila David ang Amalekita. Kasama niya ang hanggang sa batis ng Besor ang 600. Ngunit pagdating doon, 400 na lamang ang nagtuloy sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan ay may nakita silang isang kabataang Ehipto. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at maiinom. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol ng pasas. Matapos kumain na at bumalik ang kanyang lakas, 3 araw at 3 gabi na pala siyang hindi kumakain at umiinom. Tinanong siya ni David, sino ang Panginoon mo at taga saan ka? Ako po'y Ehipsyong alipin ng mga Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Nilusob po namin ang teritoryo ng mga Kereteo at timog ng Juda at ang teritoryo ng angkan ni Caleb. Sinunog pa po namin ang buong Siklag, sagot nito. Tapos, yun nga, sabi ni Haring David, maaari mo ba kaming samahan sa mga tulisang iyon? Tanong ulit ni David. Kung ipapangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos na ako'y hindi ninyo papatayin, ibabalik sa dati kong amo, ayaw na rin niyang bumalik nung Ehipsyong yun. Ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita, sagot ng Ehipsyo. So itinuro nga yun,
So itinuro nga nung Ehipsyo yung kung saan nagtatago yung mga Amalekita. So sinalakay ni David yun hanggang sa maubos nila yung mga Amalekitang yun, ano. Tapos nakuha nila yung mga asawa, yung pamilya ng mga kasakasama nila. Tapos sinamsam nila ang mga kagamitan ng Amalekita, pati na yung mga nakuha sa kanila, pati na rin yung mga tupa, pati na rin yung mga gamit din at hayop ng Amalekita. Kinuha nila yun, no. Nang makabalik sina David sa batis ng Beson, sinalubong sila ng 200 tauhan niya na hindi nakasama dahil sa matinding pagod at sila'y kinumusta niya. Dahil sa matinding pagod at sila'y sa mga nakasama ni David at may mga makasarili at maramot, sinabi ng mga ito, huwag nating bigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin, sabing ganyan. Huwag daw bigyan yung mga hindi sumama sa kanila na kahit ano raw. Isoli na lang daw yung asawa at mga anak at paalisin na raw, no? So, may mga madamo talagang, ano, kahit sa sitwasyon natin, no? Na, di ba sabi nga ng isang mayor sa Manila ni Mayor Isko na sabi niya na botante man o hindi, bibigyan ng pagkain, no? Dapat ganun, di ba? Ngunit sinabi ni David, hindi tama iyan. Mga kapatid, ang mga bagay na ito'y ay pinagkaloob sa atin ni Yahweh. Iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway. Nilus ang mga lumusob sa atin, kaya pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Tapos mula nun, yun na naging patakaran ni David, ano, na hindi ka man sumama sa paglusob o sa pakikipaglaban, ibibigyan ka pa rin ng parte, no? So ito na sa verse sa chapter 31 na. Dinigma ng mga Pilisteo ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang mga namatay sa bundok ng Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Pilisteo. Pinatay ang mga kanyang mga anak at inabutan ng mga Pilisteo. Pinatay ng mga Pilisteo sina Jonathan, Abinab at Melkisua, ang mga anak ni Saul. Napakatindi ng labanan sa pagpalibot ni Saul, at nang siya'y makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay nalubhang nasugatan. Kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit, pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Kaya ng araw na iyon, sabay-sabay na namatay sina Saul at 3 niyang anak na lalaki, ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat ng kanyang mga tauhan. So naubos pala sila rito. Nang makita ng mga Israelita na nasa kabila ng libis at ng ilog Jordan na tumakas na ang hukbo ng Israelita, at nang mabalitaang napatay na si Saul at ang 3 anak nito, nilisan na nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating ang mga Pilisteo dito, sila nagkuta. Sabi pa dito, kinabukasan ng puntahan ng mga Pilisteo ang kanilang mga patay upang samsamin. Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul
at ng 3 niyang anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kasuotang pandigma nito. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain ng Pilisteo upang ibalita ang magandang pangyayari sa lahat ng tao sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang kasuotang pandigma ni Saul ay inilagay nila sa templo ni Astarte at ibinitin ang kanyang bangkay sa pader ng Beshan. Subalit nabalitaan ng mga taga Jabes Gilead ang ginawa ng mga Palisteo kay Saul. Nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma. Magdamag silang naglakbay at kinuha sa Beshan. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at doon sinunog. Pagkatapos kinuha nila ang mga buto at ibinaon sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa, no? So, yung panahon na yun, no, maraming namatay, no? Namatay si Haring Saul at ang kanyang 2 anak na mabuting kaibigan ni David na si Jonathan. No, ganun pa rin ang ginawa ng iba, no, na kinuha pa rin yung bangkay ni Haring Saul at sinunog, kinuha ang buto at inilibing, ano. So, ayun din, ano, yung ating mga natutunan din talaga, ano, na unang-una yung sinabi rito na yung huwag tayong maging madamot. Ano mang oras, hindi tayo dapat maging madamot o makasarili. Kailangan na tumulong at magbigay tayo sa ating kapwa. Yun ang kagustuhan talaga ng Diyos sa atin. Alam naman natin na puro magaganda lang at kabutihan ng gusto at itinuturo sa atin ng Diyos. Kaya sa panahong ito, magtulungan tayo. Yung abot ng ating makakaya, di ba, gawin natin, gumawa tayo ng paraan para sa ating kapwa, para lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, ano. Botante ka man o hindi, yun nga sabi ni Mayor Isko, ay mabibigyan, no, ng ayuda. So, tayo rin, meron ka man o wala, kahit papano, di ba, konting maibibigay natin, mag-share din tayo, no. Yun ang gusto sa atin ng Diyos. Samahan niyo ulit ako. Sana samahan niyo ako lagi sa ating pagbabasa at sa aking panalangin. Samahan niyo po ako. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa iyong mga salita na aking nabasa at narinig na naman namin ngayong umagang ito, O God. Sa iyong mga salitang makapangyarihan na nagbibigay buhay at nagpapatatag sa aming lahat. Nagbibigay pag-asa, nagbibigay karunungan at kaalaman sa lahat ng iyong mga ginawa, sa iyong mga kamanghamanghang iginawa, O God. Salamat sa iyong mga salita dahil marami kaming natututuhan at unti-unti kaming binabago ng inyong mga salita na maging mabuti, malinis, O God, maging matuwid, una para sa inyo at sa aming kapwa. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Nawa patuloy kami nga magbasa at kilalanin ka ng gusto, O Diyos, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpatuloy kami sa pakikinig, sa pagbabasa at sa pagsasaliksik ng iyong mga kamanghamanghang mga ginawa para sa mga tao, para sa amin, O God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, O Diyos. Salamat at mahal mo kaming lahat ng mga tao, Lord. Lord, sa sitwasyon namin ngayon sa panahong ito, na labis-labis ka namin kailangan, Lord. Huwag mo kaming pabayaan, tulungan mo kami, O Diyos. Nawa lagi mo kaming pabantayan sa iyong mga libu-libong anghel upang kami laging maging ligtas dito sa lupa, O God, sa aming mga tahanan, sa aming lugar, sa aming bansa at sa buong mundo, O God. Iligtas mo po kami lahat sa coronavirus, O God. Linisin mo na po ang hangin na may kasamang virus, O God.
Gawin mo ng maayos ang aming buhay. Bigyan mo na ulit kami ng pagkakataon upang maayos namin ang lahat ng mga kamalian naming nagawa, O God. Ang mga kamalian na gawa ng nag-imbento ng virus na yan, O God. Linisin mo na po ang kanilang mga puso't isipan, Lord, na gumawa na lamang ng tama at mabuti sa lahat, O God. Ganon din po kami. Gawin mo po kaming mabuting tao palagi, Lord, at malinis ang puso't isipan, O God. Thank you, Lord, dahil alam ko pong nakikinig ka sa amin ngayong umagang ito, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Nawa, Lord, ibalik mo na ang maayos naming pamumuhay ulit upang makapagsimula na kami ulit ng buhay ng mas maayos na kasama ka, O God. Lord, lagi mong bigyan kami ng lakas ng loob, talino, sipag sa aming pagbabasa, pag-aaral, at pagbabahagi ng inyong mga salita. Nawa, Lord, aking dalangin na lahat ng taong inyong ginawa ay maglingkod din sa inyo at magbahagi din ng inyong mga makapangyarihang salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat ng nananalangin ngayong araw na to ay tagumpay na. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Nag-amen din si Rico Elaico. Nandito na po siya. Salamat po ulit ngayong umagang ito. Na lahat sana'y nabuksan ng ating mga puso't isipan sa ating nabasa na naman at narinig na salita ng Diyos. Salamat po muli. Mabuhay po tayong lahat ng maayos at God bless po sa lahat. Salamat po.